siya ron, pero kinausap niya si Arnie Teves. Hindi si Madriaga. Si Arnie Teves. Si Arnie Teves. Bakit? May CCTV po ng footage. I think so. May records yung warden, pinakita. The warden was there present during the meeting. Wala naman daw pinag-usapan masyado, kundi nagkumustahan lang. So, Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas nagiging mas salimuot at komplikado ang mga nangyari noong nagdaang mga araw. Kamakailan lamang ay natagpuan na wala ng buhay ang controversial na DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa ilalim ng Buid River sa Tuba, Benguet. Na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na usap-usapan at nagiging palaisipan sa taong bayan ng totoong nangyari noong araw na iyon. Naayon sa asawa nito na si Cesar Cabral ay nanindigan na walang foul play na nangyari na marami ang nagduda dahil tumutuloy itong palalimin pa ang investigasyon at ipasuri ang katawan ng yumaong asawa sa mga eksperto. Inamin nitong stress ang mental health ng asawa nito dahil sa pagkadawit sa korupsyon ng mga anomalya sa flood control projects ng DPWH kung kaya ay nagpaalam itong magliwaliw sa Baguio at Benguet subalit may masamang nangyari sa kanya. Patuloy pa rin na iniimbestagahan ang kasama nitong driver at bodyguard dahil sa mga inconsistencies at doubtful nitong ginawa noong araw na iyon kung saan iniwan niya si Cabral sa gilid ng bangin at binalikan pagkatapos ng ilang oras pa. Samantala, sa kaugnay na balita, VP Sara Duterte ay naiyak at nanginig dahil nabisto na ng totoong kaugnayan sa PDL na si Ramil Madriaga. Kahapon ay naglabas ng statement si Sara Duterte at sinabing hindi nito kilala si Ramil Madriaga at wala umano siyang kaugnayan kay Madriaga. Subalit, lumabas ang mga video at larawan ni Sara at Ramil Madriaga noong election campaign ni Sara Duterte noong 2022 elections. Base sa naturang video ay makikitang iniabot ni Sara Duterte ang bandila na dala-dala nito kay Madriaga at tinawag niya itong Sir Ramil. Nangyari umano ito sa Matnog, Sorsogon kung saan galing Mindanao at Visayas. Si Sara Duterte patungong Luzon na bunyag din na bahagi ng grupong ISIP o Inday Sara in the President Movement si Madriaga base sa mga naging post nito noong 2022. Dahil nais nilang si Sara ang tatakbo sa pagkapangulo subalit pinili itong maging vice-presidente. At ngayong araw lamang ay kinumpirma ni Secretary of Local Government or SLG na si John Vic Rimulya ang balita na 2 beses di umano bumisita si Sara Duterte sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig, ang BGMP kung saan nakakulong itong si Ramil Madriaga. Pinaiimbestigahan na din sa ngayon ang pakay at kung sino ang binisita ni VP Sara sa Camp Bagong Diwa. Pagkatapos na nagpasa ng sinumpaang salaysay si Ramil Madriaga sa DOJ at mga otoridad ay inamin na dati siyang security personnel at bagman ni Sara Duterte at sinabi niyang siya ang inatasan ng taga-kolekta ng mga pera mula sa mga operasyon ng POGO. Subalit aniya sa kabila ng kanyang ginawa ay pinabayaan umano siya ni Sara Duterte sa kulungan dahil sa kasong isinampa ni Attorney Harry Roque na kanilang kaalyado din ng mga Duterte kung kaya umano siya bumaliktad. Oh, anyway, ang topic natin ngayon, ito mga kabunyog, mga kababayan, si Madriaga, sinagot na ni Sara Duterte. Naglabas ng statement si Sara, binasa ko yun kahapon ha. Kung naman pag naglabas ng statement si Sara, babasahin ko yan. Lahat ng statement niya, binasa ko yan kahapon. Ang sinabi lang naman ni Sara Duterte, hindi ko kilala yung Madriaga na yan. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya inutusan, wala, hindi ko yan kilala. O ang problema ngayon, lumalabas na ngayon ang mga pictures at video, nakilala niya si Madriaga, kilala niya. Masama naman yung masama naman yung parang ang tumulong sa kanya si Madriaga nung eleksyon ng 2022, tapos nang nanalo na, parang wala na. Ay di ba? Ganon yung attack ng mga DDS kay PBBM. Tinulungan daw nila si Marcos na manalo, tapos wala na ngayon, kinakalaban na ang Duterte. Pero ito, ganon din. Itong si Madriaga, sa nakikita ko ng taong to, tumulong sa Duterte, lalo na kay Sara. Kay Sara talaga, hindi pa nga hindi pa nga kay Marcos. Kay Sara. At hindi siya simpleng kasi pwede ka namang tumulong sa kandidato pero tagadikit ka lang naman ng poster or tarpaulin. O kaya umattend ka lang naman sa rally niya.
Ayun, medyo mahirap kang makilala sa ganon. Pero ito hindi. Hindi. Ako, tumulong ako kay Leni Robredo noong 2022. Pero hindi ako ma-impluwensya sa loob niya. Wala. Kilala lang ako ni Leni kasi taga Naga City ako. Pero siguro kung hindi ako taga Naga City, hindi niya rin ako makikilala. Mahirap. Kapag tumulong ka sa kandidato, itong si Kapitan Tutan, sa pangalan pa lang bastos na, wala yatang nanonood sa akin na staff ko eh. Alisin nyo nga ito. Bastos na, Argo. Kagrupo mo ito sa mga DDS, sobrang bastos. Oh. Isang beses ka lang mag-comment, okay na yun. Wag na, bastos na nga yung ginagawa, paulit-ulit ka pa. Diba? Ang sama naman nun, si Argo, nagko-comment yan, pa isa-isa lang. Kahit naman DDS, hindi ka naman dito aalisin dahil DDS ka, hindi yun. Kaya lang, wag naman bastos. Dadalhin nyo pa dito sa ano ko. Anyway, ganito mga kabunyog, ang sinasabi ko, yung magkampanya ka sa kandidato, ano yun? Madali naman yun. Pangalawa, magpa-picture ka sa kandidato, madali yun. Pag pumunta sa'yo, lapitan mo lang yung kandidato, magpapapicture naman sa'yo, kandidato yan. Di ba? Pag kandidato ka, hindi ka tatanggi sa magpapapicture. Natural kandidato ka, di ba? Kaya totoo yun. Totoo naman yun. Ang sabi kasi ni Sara Duterte sa statement niya, ano yun? Sumuporta sa akin yan, pero mga public events naman yun. Natural naman yun na may picture siya dahil mga public events yun. Pero sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, yung magpa-picture ka sa kandidato, madali yun. Pero yung dito kasi hindi. Tingnan nyo yung picture. Si Sara yan sa kasi Madriaga. Pinasa ni Sara kay Madriaga yung bandila. Anong ibig sabihin nung pinasa mo? Ibig sabihin, ikaw yung leader ng grupong ito. Rine-recognize ka ni Sara kasi sa'yo yung pinasa yung bandila eh. Kapag pinasa sa'yo yung bandila, ibig sabihin yan, rine-recognize ka, special ka, ikaw yung leader ng grupo. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, kumbaga, kapag kinilala ka ng ganyan, kasi ang context nitong picture na yan, si Sara Duterte galing ng Mindanao, tumawid ng Visayas, pagkagatawid ng Visayas, galing Allen, tumawid ng Matnog. Pag nagtawid na kasi ng Allen, Samar to Matnog, Bicol na yan. Bicol na yan. Pagdating ng Bicol sa Matnog, Sorsogon, Luzon na yan. Ngayon, si Sara Duterte nagkaraban. Parang nagkaraban siya. Tapos, pagdating ng Luzon, sinalubong siya ng grupo ni Ramil Madriaga. Sinalubong siya doon sa Matnog. Yan yung picture. Ngayon, pag salubong niya doon, symbolic, pinasa ni Sara kay Ramil Madriaga yung bandila. Parang ibig sabihin, siya na yung mamumuno sa grupo. Siya na yung mag-head ng grupo papunta ng kung saang lugar, Sorsogon hanggang sa Luzon. Pakialis nitong si Kapitan Tutan. Bastos eh. Sa YouTube ng babastos. Pakialis ng na to. Pangalan pa lang Kapitan Tutan, pangit na. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong si Madriaga, hindi simpleng leader ito ni Sara. Kasi yan eh. Nakikita nyo? Pinasa sa kanya yung bandila eh. Saka tinawag siya ni Sara. Sabi niya, Sir Ram. Ang nickname yata ni Ramil Madriaga, Ram. Kilala siya sa sirkulo nila Duterte na Ram. Kaya ang tawag ni Sara, Sir Ram. Tinawag niya, Sir Ram. Pinasa niya yung bandila. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Panoorin niyo yung video. Panoorin niyo yung video. Ito. Panoorin niyo yung video, mga kabunyog. Ayan. Susutin yung headband. Tapos ito yan.
Sarang. Pirang. Inabot niya yung bandila ng Pilipinas. Ay, sarang mo. Hawak ng bandila ng Pilipinas. At kakain siya ng temporary dyan. Resibo. Ang dami. O yan, mga kabunyog, mga kababayan, ang context ng video, si Sara Duterte sa panahon ng kampanya ng 2022, nagkaraban galing Mindanao, Visayas. Pagdating ng Luzon, doon sa Matnog, Sorsogon, sinalubong siya ng grupo ni Ramil Madriaga. Ang grupo ni Ramil Madriaga, ang tawag, ISIP. Inday Sara is my president movement, ISIP. Siya ang founder. Kaya pagdating doon sa Sorsogon, hinanap niya si Ramil Madriaga. Kaya ang tawag niya nga, Sir Ram. Hinawag niya, ito. Ayan. Tutupin yung headband. Ito yan. Narinig niyo yung sinabi ng mga kaisip. Ang ibig sabihin ng isip, Inday Sara is my president. Kasi binuo nila yung grupo na yon para sana sa pagpresidente ni Sara. Ay nag-vice lang siya, so nangampanya na sila kay Sara. Pero malaking grupo ito, si Madriaga ang founder. Kaya nga sabi nung mga kaisip, ibig sabihin, recognize na yung grupo na yun na sumalubong kay Sara sa Matnog ay yung grupo ng nila Madriaga. Narinig nyo, mga kaisip, ibig sabihin. Tapos, hinanap ni Sara si Madriaga. Sabi niya, Sir Ram. Yun. Narinig nyo? Sir Ram. Si Sara yon. Tinatawag niya si Ramil Madriaga kasi ipapasa niya na yung bandila, parang recognition na magsimula na tayo ng kung anumang activity. Ayan. Sarang. Pirang. Yan. Yan na yung pinasa ni Sara, yung bandila ng... Inabot niya yung bandila ng Pilipinas. So, ibig sabihin dito, mga kabunyog, mga kababayan, si Ramil Madriaga ay hindi simpleng leader. Hindi simple. Mahirap maging ganyang leader eh. Mahirap mong yan. Hindi ka i-recognize ng ganyan ni Sara kung hindi ka kilala. Yan ang mali. Yan yung picture. Yan yung ibig sabihin, si Ramil Madriaga ay recognized sa kampanya ni Sara na tumulong noong 2022. Kaya lang, bakit ngayon, sabi na ni Sara sa statement niya kahapon, hindi niya kilala si Ramil Madriaga? Grabe. Ito? Parang biglang kinalimutan. At ito pa yung mga pictures na nagpapatunay na si Madriaga ay bahagi ng campaign machinery nila Sara Duterte. Ito yon. Mga kabunyog, ito yung Ayan. Yan pa yung picture ni Madriaga, Yang yan yung Kasi, yung armored car na yung armored car, yan yung sasakyan ni Sara. Pagkagaling niya ng Mindanao, yan ang daladala niya. Siya dyan? Astig siya dyan. Siya pang, siya dyan? Armored car yan. Galing yan ng Mindanao, tumawid ng Visayas, tapos tawid ng Luzon. So, ibig sabihin, pagdating ng Luzon, yung grupo ni Madriaga, yung sumalubong sa kanya. At ni-recognize ni Sara ang grupo ni Madriaga. Kasi hinanap niya sabi niya kanina, di ba? Sir Ram. Yan. Itong grupo ni Madriaga, ang pangalan ng grupo ay ISIP. Inday Sara is my president. Ngayon post ito ni Ramil Madriaga. Ang pangalan niya sa Facebook ay Ramad Riaga CST. Ramil Madriaga. Post niya ito noong July 7, 2022. July 7, 2022, Vice President na si Sara niyan. Ano ang post niya?
Our very own kaisip Office of the Vice President Spokesman, Attorney Reynold Monsayak, Advocacy of Helping Continues. Tingnan nyo ang t-shirt niya, no? Nakasulat, Isip Pilipinas. Si Reynold Monsayak ay spokesperson ni Sara. Gumamit siya ng t-shirt ng Isip Pilipinas. Ibig sabihin, recognize niya ang Isip Pilipinas bilang grupo. Sa katunayan, tumanggap si Monsayak, ayan no, itong si Reynold Monsayak, tumanggap siya ng award galing sa Isip. Ayan no. Si Reynold Monsayak tumanggap ng award galing sa Isip, yung Inday Sara is my president. Oh. Ito si Ramil Madriaga, ka-Zoom meeting ni Sara Duterte, yan no. Oh, yan yung mga ano. Ito yung certificate ng Isip, yung grupo ni Madriaga. Ayan o. Ang pangalan, tingnan nyo ang nakapirma sa baba, yung pinakababang signature, Director Dr. Ramil L. Madriaga, Founder National Convenor. Tapos ang binigyan ng award si Attorney Reynold Monsayak. So ibig sabihin, itong si Madriaga ay kilala talagang leader ng mga grupo ni Sara. Hindi lang naman yung grupo niyang Isip ang tumulong kay Sara sa campaign, pero isa ito sa major group na tumulong. At recognize yan kahit ni Attorney Reynold Monsayak na leader na spokesperson ni Sara. Sa katunayan, tingnan niyo ang gamit niyang t-shirt, Isip Pilipinas. Bagamat nag-release siya ng statement si Monsayak, ang sabi niya, alam niya raw yung grupo na yan ng Isip, pero hindi niya daw kilala si Madriaga. Ang kilala niya daw si ito, tingnan nyo yung nakapirma sa kanan. Attorney Ryan Kilala, co-founder. Yang nasa kanan o napirma. Oh, sabi ni Reynold Monsayak, yung spokesperson ni Sara Duterte sa OBP, si Attorney Ryan is kilala daw, ang kilala niya, hindi daw si Monsayak. Oo, pero ang nakalagay dyan, co-founder lang si Ryan Kilala. Ang founder ay si Madriaga. Ibig sabihin, mas mayor yung role ni Madriaga kaysa kay Kilala. Anyway, ang ginagawa lang natin tong topic na ito, mga kabunyog, kasi ang pagkakasabi kasi ni Sara Duterte dun sa statement niya kahapon, pinabulaanan niya na kilala niya si Madriaga. Hindi niya daw ito kilala. Pero itong videos na to, at saka yung yung mga pictures na yan, ang nagpapatunay na si Madriaga ay hindi simpleng supporter ni Sara. Hindi simpleng supporter yan. Yung pangalanan ka ni Sara, tawagin ka, Sir Ram. At ipasa sa iyo yung bandila. Ibig sabihin yan, hindi ka naman makakalapit sa kay Sara Duterte ng ganyan, tapos i-recognize ka ng ganyan. Hindi yan. Iba yung niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, medyo questionable yung sinabi ni Sara na hindi niya kilala si Ramil Madriaga. Sa ganyang role sa kanyang kampanya, hindi yan. Unang-una, kung simple lang na bumoto kay Sara, pagpunta ni Sara sa isang lugar nagpa-picture, pwede yun. Madali lang yun. Kung simpleng supporter ka lang, kasi kandidato si Sara, pag may lumapit yan, Madam Sara, pwede pong magpa-picture, selfie, pwede yan. Pagbibigyan ka talaga niyan. Kaya lang ito, hindi. Itong mga pictures na ito at video ni Madriaga, hindi ito simpleng leader lang. Hindi simple yan. Kasi recognized yung grupo mo recognized. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, napanood ko yung interview kay Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga. Marami pa raw silang ilalabas na mga pictures at videos. Ayan lang. Kasi kay Sara Duterte, dininay niya lang. In general, dininay niya. Hindi niya kilala si Madriaga. Small and medium enterprises by Senator Ejercito. To the Committee on Trade and Ways and Means. 1623, an act strengthening the people's right to information on matters of public concern and implementing the state policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest, providing mechanisms for their effective exercise and for other purposes by Senator Hontiveros. To the Committees on Public Information, Civil Service, and Finance. Resolution, PSR
206, resolution congratulating and commending the Philippine Practical Shooting Team on their winning performance in the 2025 33rd Southeast Asian Games in Chonburi, Thailand by Senator De La Rosa. To the Committee on Rules. Committee report. Committee report number 22, prepared and submitted jointly by the Committees on Agriculture, Food and Agrarian Reform and Finance on Senate Bill number 1624 with Senators Pangilinan and Marcos as authors thereof. An act creating a Congressional Commission on Agricultural Fisheries and Food Security to review, assess, and evaluate the state of Philippine agriculture and recommend innovative and targeted policy reforms in agriculture, appropriating funds, therefore, recommending its approval and substitution of Senate Bill numbers 1199 and 1345, sponsor Senator Pangilinan. To the calendar for ordinary business. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I move to transfer from the calendar of ordinary business to special order Senate Bill number 1624 under Committee Report number 22. I so move. Any objection? Hearing none, it's so transferred. I move that we consider the measure, Mr. President, Senate Bill number 16. Any objection? Hearing none, consideration is in order. We ask the Secretary to read the title. Secretary will read the title of the measure without, oh yes, go ahead, it's not a resolution. You may proceed with the title. Senate Bill number 1624, an act creating a Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security to review, assess, and evaluate the state of Philippine agriculture and recommend innovative and targeted policy reforms in agriculture, appropriating funds, therefore. Mr. President, may we recognize the sponsor of the measure, no other than distinguished Chairman of the Committee on Agriculture, Senator Francis Kiko Pangilinan. The Chairman of the Committee on Agriculture, Senator Francis Pangilinan, is recognized to sponsor the measure. Maraming salamat, Ginoong Pangulo, sa ating mga natatanging kasamahan. Kinalulugod kong sponsor ang Senate Bill 1624, ang Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security. Nasa krisis ang agrikultura at pangingisda ng ating bansa. Krisis na ramdam sa buhay ng bawat Pilipino. Tulad ni Mang Ambo, na madaling araw pa lang sa Nueva Ecija ay nagahampas na ng lupa. Sa kanyang palayang ilang dekada na rin niyang sinasaka. Pataas ng pataas ang kanyang gastos, abono, krudo, at mga binhing huli kung dumating. Pagdating ay anihan. Trader ang nagdidikta ng presyo. Kulang na kulang ang napagbebentahan niya ng palay para makabayad sa mga inutang. Oo, meron siyang masasaing na bigas pero wala ng pera para ayusin ang sirang bubong o makapagtabi para sa susunod na bagyo. Wala rin sa 4 niyang anak ang gustong magsaka. Sa Santa Cruz, Manila naman, may isang nanay na 2 anak ang nagbibilang ng dalang barya sa tapat ng karinderya. 20 pesos na ang isang cup ng kanin, 1 cup of rice. Mahal kahit pritong galunggong at pakbet. Kaya ipagkakasya na lang niya ang 1 cup of rice para sa kanilang mag-iina at bibili na lang ng instant pansit canton na 20 pesos din. Hindi na siya pupunta sa talipapa. Kaya hindi niya, ika nga, namamarites na maraming gulay galing Benguet ang nabubulok. Nabubulok lang. Hindi kilometro ang sukatan ng layo ng sakahan ni Mang Ambo at ng pinggan ng nasabing nanay. Nasusukat ang layo sa wasak na sistema, sa inaaksayang ani at sa mga patakarang hindi kumukunik. Ito ang krisis na kinahaharap natin. Nagkakandakakuba sa hirap at edad ang mga magsasaka at mangingisda, mataas at sumpungin ang presyo ng pagkain at milyong-milyong pamilyang Pilipino ang walang kakayahang kumain ng masustansya at sapat sa bansang mayaman ng dagat at lupa. The Agriculture, Fisheries, and Food Security Commission
is not just another committee. It is a chance to finally confront what is broken in our agri and fisheries sector and fix it before the costs grow even higher and the hunger affects even more. Pagkakataon pa para harapin at ayusin ang sira bago pa lumobo ang gastos. Ilang dekada na rin tayong nagpapasa ng mga batas, pinopondohan ng mga programa para dalhin sa bagong siglo ang agriculture ng Pilipinas. Pero nananatiling mababa ang ani, huli at kita ng mga magsasaka at mangingisda kumpara sa mga bansa sa ating rehiyon. At tayo ang pinakamalaking rice importer pa rin sa buong mundo. Kanya-kanyang magtrabaho at kanya-kanyang kamalig ang mga ahensya ng pamahalaan. DA sa produksyon, DAR sa lupa, hiwalay rin ang DNR at ang inaasahang mula sa mga LGU. Nagkapatong-patong ang mga mandato, nagbabanggaan ang mga patakaran at naglalaho ang pananagutan. Mahalaga ang gawain ng mga nabanggit na ahensya pero wala sa disenyo para tumigil sandali at pilitang sagutin ang pinakamahirap na tanong. Ano ang ugat ng krisis sa agrikultura at pangingisda at ano ang kinakailangang gawin para baguhin ito? Yan ang papel ng Agricom. Similar to the education commissions that confronted our education and learning crisis, Agricom is envisioned as a time-bound, high-level congressional body with a singular mission to examine Philippine agriculture and fisheries in its entirety, and to recommend concrete, targeted reforms that government is politically bound to act on. Hindi isa pang permanenteng burokrasya ang Agricom. It is a 3-year intervention with urgency built into its design. First, it will take an unflinching look at the entire Philippine food system, yung supply chain, yung mga batas, mandates, price formation, climate risks, and lived experiences ng ating mga magsasaka, mangingisda, mga trader, middlemen, mga consumer, mga wholesale buyers, mga retailers. Tatanungin ng Agricom bakit hindi makausad ang ating agrikultura sa kabila ng napaka-abanteng mga batas. Bakit napakataas pa rin ng post-harvest losses? Bakit napakalayo ng presyo sa sakahan kumpara sa presyo sa palengke? Pangalawa, wawakasan nito ang pagkaligalig sa mga institusyon. Ngayon, hinaharap ng mga magsasaka ang isang ahensya para sa inputs, iba namang ahensya para sa lupa, iba pa rin para sa pautang, madalas walang koordinasyon at maliit ang pananagutan. Kakalasin ng Agricom itong ligalig at magbibilin ng mas malinaw, mas naunawa ang paraan sa pamamahala sa pagkain at agrikultura. Third, it will lay down medium and long-term development paths with measurable targets, higher yields, higher incomes, better infrastructure, stronger market access, and real climate resilience. Ang mahalaga, hindi matatapos sa mga plano ang trabaho. It will recommend specific laws, budget priorities, institutional reforms, and report regularly to Congress on what must be done. Panghuli, bibigyan puwang ng Agricom ang mga nagpapakain sa bansa. Sentro sa prosesong ito ang mga magsasaka, mangingisda, agrarian reform beneficiaries, indigenous communities, scientists, agribusiness practitioners, logistics providers, LGUs, at civil society. May mga nagtatanong, hindi ba masyadong mabagal ang 3 taon para sa kagyat na problema? Nandito ang gutom at mas mataas na ang presyo ng bilihin. Sinisikipan na mismo ng mga magulang ang kanilang mga sinturon, nalulunod na ang ating mga magsasaka sa utang, tila peligroso maghintay. 2 ang tracks, now and next. Immediate measures can and must happen now. Fully implement Sagip-Saka so government buys directly from farmers and fishers, expand feeding and nutrition programs, provide credit and inputs, crack down on smuggling and hoarding,
None of these require waiting for a commission. Iba ang papel ng Agricom. It is a surgical team tasked to fix the deep recurring failures that keep producing the same crisis year after year. Fragmented mandates, misaligned incentives, weak extension and data systems, underinvestment in research and infrastructure, dysfunctional supply chains from farm to city, exploitative and oppressive economic relations in the agri and fisheries sector, and regulatory capture, corruption in the bureaucracy. Ano ang ibig sabihin ng tunay na food security? Sapat na kita para sa mga magsasaka at mangingisda. Mga sistema ng food production na kayang labanan ang pagbaha, pagtuyot, bumibili ang mga paaralan, mga ospital ng gobyerno, feeding programs mula sa local producers.